Magandang araw mga katokers, mga katoshis, mga katokis. Welcome na naman po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi TV. Yes! Alright mga kababayan, tatalakayin natin itong isang insidente ng di umano pambabody shame. Malaking issue ito sa ating sosyedad, ano? Body shaming, no? Sa isang OJT, no? Naghahanap ng mapag-OJT-han o mapagte-trainingan na kumpanya. Okay? Bago tayo magpasimula sa ating mga reaction, sa ating mga pag-aanalisa, pakinggan po muna natin itong news item na to patungkol sa ating pag-uusapan ngayon. Maliit ka na nga, mataba pa. Para kang gasul. Mga kapatid, ano ang gagawin nyo kung kayo ang masabihan nito? Nag-viral sa social media ang post tungkol sa hindi magandang experience ng isang estudyanteng naghahanap ng internship o OJT para sa kanyang school requirement. Ayon sa post, nang makapunta siya sa interview proper sa isang malaking hotel sa Maynila, imbes na maging formal sa posibleng rejection ng kanyang application, masasakit na salita pa raw ang nakuha niya. Tinawag raw siyang gasul ng isa sa mga hotel managers dahil daw maliit na siya, mataba pa. May mga naglabas din ng kanilang similar experience tungkol dito. Say nila, same treatment ang nakuha nila mula sa management, mapa-OJT man o trabaho. Kung titignan daw ang sitwasyon na ito, kahit daw may physical requirements o preferences ang ibang fields of profession or training, hindi raw dapat binabastos ang mga applicants na hindi pasok sa criteria. Ang mga applicants po, tao din po yan. Silang mga nasa posisyon naging applicant din naman po sila before. Sana po maging fair tayo sa lahat ng applicants. Mayroong standard operating procedures ang mga hiring o recruitment teams sa formal na pagbigay ng job o internship feedback, chika pa niya. Pagdating sa pag-handle ng applicants, mabuting silipin din daw at i-consider ang skills, experience at location ng mga ito. Kaya huwag daw mawalan ng pag-asa dahil kung may hindi makapasok sa criteria, ay pwede para ma-reprofile para sa iba pang posisyon na open at fit ang applicant. Pwede po namin sila i-reprofile sa ibang position na mas fit po dun sa profile niya, which is dun sa qualification niya tsaka sa experience niya, and baka is interested dun siya sa position na yun. And then kapag interested po sila, ayun, ina-accommodate po pa rin po namin sila for interview. Sumagot naman at naglabas ng statement ang naturang hotel at sinabing iimbestigahan ang nangyari. Ayan po, natunghayan po natin, napakinggan po natin ang news item na yan. Mula po sa 1PH, kinikredit po natin yan sa 1PH. Report po yan ni Miss Merrimon Reyes, ang isa sa mga Mojo reporter ng 1PH. Alright. Body shaming incident. Konfirmado mga kababayan, meron nga nangyari. At yan po ay nangyari sa Diamond Hotel Philippines or sa Manila. Yan sa Ross Boulevard kung hindi ako nagkakamali. Okay? Sa Diamond Hotel. Merong isang OJT. Estudyante siya no? Nice niya mag-OJT, on the job training. Naghahanap siya ng 3 to 5 star na hotel. At luckily tinawagan siya ng Diamond Hotel Philippines. Okay? Kasi itong bata, kaawa-awa nga itong batang to eh. No? Kung titingnan ninyo yung kanyang pagsisikap, okay? Siya ay 2 linggo na naghahanap ng mapagtatrabahuhan o mapagte-trainingan. Syempre, di ba, requirement yan sa sa eskwelahan. Bago ka graduate, kailangan meron kang required number of hours ng mapag-OJT-han or mapagte-trainingan, yung actual na trabaho sa hotel, Alright. So, 2 linggo na siya naghahanap. Miikot siya magmula Metro Manila hanggang Tagaytay. Okay? Miruin mong pagsisikap yan, So, talagang porsigido siya. Okay? Porsigido siyang maghanap para makagraduate siya. Okay. So, ayan ang senaryo niya ngayon, At, nung tinawagan siya ng Diamond Hotel, di tuwan-tuwa siya. Okay? Interview. Okay?
Malamang interview kasi tinawagan siya, no? Okay. So, nakita siya siguro nung HR manager ba yun or isang personnel ng human resource ng Diamond Hotel. At ito yung sinabi, well, kung mamumutawi ito sa bibig ng isang tao, no, sa nag-interview sa iyo, okay? Malamang sa malamang. Obviously, hindi ka natanggap. O ano ba sabi? No, tinawag siyang gasul. Gasul. Alam niyo naman itsura ng gasul, di ba? Parang i-describe ko lang po, ano, pasintabi po. I-describe ko lang po itsura ng gasul. Yung maliit lang na ganun, ano, tapos ano siya, parang yung LPG, no? Yung LPG gasul, no? Okay. Maliit ka na nga, mataba pa. That's true. Mag-reduce ka. Isipin mong mga salita yan, sabihin mo sa tao. Oo, obviously. Yan ang itsura niya. Okay? Pagagalitan kita, maniwala ka. O sino ka man, ano? Okay? Kung nakikinig ka man itong vlog na to, pagagalitan kita. Isipin mo yung salita mong yan. Okay? Meron ng halong panghahamak eh. Pag-aalipusta, panglalait. No? Pero ikumpara mo sa gasul yung tao. Okay? Maliit ka na nga, mataba ka pa. Oh, that's true. Totoo yun. Mag-reduce ka. Yun ang verbatim na pagkakasabi. O, hindi ba panglalait yan? Okay? Ikaw na HR personnel or manager. No? O, isipin mo yung sinabi mo yan. Malupit at masakit sa mga salita yan. Walang sino man ang may karapatan, mga kababayan, na manglait, no? At pagtawanan ang pangangatawan ng isang tao. Okay? Lalo na kapag may depekto. Disabled, maybe, ano? Bulag, no? Pilay, or something. Okay? Mayroong, disability. Hindi mo kailangang pansinin yun eh. Pansinin mo siya as tao. Parang buong tao siya. Wala siyang depekto. Okay? Itong ginawa nitong ewan ko, babae ba to o lalaki? Nung taong ito, kinumpara sa gasul. Nilait pa. Ha? Yung mismong physical aspect ng bata, kawawa yung bata. Na-demoralize, na-demotivational, na-demoralize, tama, ano? Okay? Nawalan siya ng motivation to continue. Okay? Searching for a company na mapapasukan niya for OJT. Okay? Na-dampen yung spirits niya. Okay? Okay. Sa puntong ito, no? Having said that, mga kababayan, ang ating lessons learned dito. Okay? Maliwanag to na body shaming, mga kababayan. At kanina, sabi natin, pagkatapos, bago natin ipakita yung news report, di umano pa. Hindi, maliwanag na ito eh. Okay? Having said that, ano bang lessons learned na mapupulot na, lessons learned, aral na mapupulot natin dito? Laging iisipin, baliktarin ang sitwasyon. Kung ikaw kaya yung nandoon, nag-a-apply, okay? At sinabihan ka ng ganon, matuwa ka kaya? Hindi ka makasagot, Oo, kasi wala ka naman dyan. De joke. Isipin mo yon. Kung baliktarin natin ang sitwasyon, sinabihan ka ng ganon, after ng interview mo, o kahit hindi mataba, yung physical aspect mo mismo, yan. Sinabihan kang ganon. Matuwa ka kaya? Palagay ko, hindi ka matutuwa. Okay? No? Pinansin yung physical aspect ng tao, yung pagkatao mo. Nilait pa. Okay? Kung hindi ka tanggap sa trabaho man yan, or OJT, you can say it in a nice and a professional way.
Tama mga kababayan? Di ba? Pwede mo naman sabihin na maayos, na hindi mo pinapansin, binabanggit yung physical na anyo niya. Kung ano man yung nakikita mong depekto sa kanya. Kay duling, kay banlag, no? Kay kung ano man makita mo dyan, kay saratang ilong, kay ano, ha? Kay bungal. Hindi mo dapat sasabihin yun or i-point out sa kanya yun na ganito ang gawin mo, ganyan eh. Yung iba sa sinasabi, ikakatwiran, hindi naman, self-improvement. Ang self-improvement, may may halo ng panglalait yung tinamaan ng magaling na self-improvement yan. Hindi mo dapat sabihin, lalo na hindi naman kayo magkakilala. Ni-interview mo yan, nag-applicant. Alam mo mapapahiya. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, baliktarin nyo yung sitwasyon. Put yourself into the shoes of others. Baliktarin mo yung sitwasyon. Matutuwa kaya ako kapag ito sinabi ko sa kanya? Matutuwa kaya siya pag sinabi ko sa kanya ito? O baliktarin mo, kung ako naman ang nasa sitwasyon niya, matutuwa kaya ako kung makakarinig ako sa kanya ng ganung mga salita? Sinagot ko na kanina, palagay ko, hindi ka matutuwa. Na? Okay. Yan. Bukod doon, mga kababayan, sana, ang ginawa niya, hindi siya qualified doon sa posisyon na ina-applyan niya. Or gusto niyang mapag-trainingan, ano? Hindi siya qualified. Dahil baka naman, kasi may mga posisyon sa hotel, alam niyo naman sa tourism, sa hospitality, sa mga hotel-hotel, kailangan kung minsan, maganda ang aesthetics. No? Okay, baka hindi siya pumasa. Okay. Pero quiet ka na lang. Shh. Huwag ka nang magbabanggit ng na pangit siya, ganito. We'll give you an alternative. We have other positions for you na pwede mo pagpilian. Baka pwede ka rito. Okay. Without saying na ang pangit-pangit mo kasi kaya hindi ka pwede rito. Ito yung iba. Huwag mo na sasabihin ganun. Bayaan mo siyang mag-interpret kung ano yung mga sinasabi mo. Pero ikaw, on your part, as HR personnel, in a nice way, in professional way kayo lagi. Okay? Dapat tong mga to, dapat mag-training eh. Kayo dapat ang i-training paano makikipag-usap ng maayos sa mga tao, sa mga aplikante. Hindi ko mo aplikante yan, mababa na ang tingin ninyo. Okay? Yan. A position na match pa rin, tugma pa rin doon sa kanyang qualifications versus the job specifications. Ano yung ini-specify? Ano yung mga requirements ng trabaho? Akma ba yung qualifications siya doon sa job specifications? Okay? Yan. So kung tugma, di tingnan natin. Evaluate mo kung pasok. Di pasok pa rin siya. Hindi na siya nahirapan, no? Maghanap ng panibago at matutuwa pa ang kalooban niya dahil tinanggap niyo siya. At hindi niyo pinansin yung kanyang depekto or something or kung ano man yung nakikita niyo hindi maganda. Okay? Yan. Alright. Sana nakukuha niyo mga kababayan. Madali lang na maintindihan niya. Kapwa-tao yan. Walang bayad ang kapwa-tao, pakikipagkapwa-tao at pagsasabi ng maayos. No? Okay. So, sa mga big hotels like Diamond Hotel, itrato nyo lahat na customers or guest. Hindi yung guest dyan, yung customer ninyo, is yung main customer ninyo na akala nyo, lahat ng pumapasok dyan, hindi customer lahat. Customer ho lahat yan. Kasi akala nila yung guest or customer, yung mga nag-check-in lang, natutulog doon, overnight, 3 days, 2 nights, blah, 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 blah. Gumagamit ng amenities doon sa amenity area, swimming pool, basketball court, yan. Akala nila yun lang ang guest. No. Lahat ng pumapasok dyan, guest yan. Naniniwala kayo, mga kababayan, na guest yan? Halimbawa may pera ako, mayaman ako.
pumasok ako dyan. Hindi naman ako mag-check-in, pero mayroong masarap na restaurant dyan sa loob. Kakain ako. Guest ba ako? Hindi. Oh. Eh, simpleng CCR ka lang eh. Mag-CCR ka lang, makikigamit ka ng CR ba? Aplikante ka. Nag-a-apply kang trabaho sa kanila, na-CR ka. Gamit ka ngayon ng CR. Guest ka ba o hindi? Oh, guest ka nun. Oh, kailangan itrato ka pa rin ng maayos kasi guest ka. Gumamit ka ng facility nila, so guest ka, customer ka nila. Oh, ano pa yung mga customer na yan? Ano ba yung mga, meron tayong tinatawag na mga stakeholders. Ewan ko kung narinig nyo na yung word na yun, stakeholders. Pagka sinabing stakeholders, hindi yung may hawak ng steak, ha? Kasi, sir, yan po yung may nakipag-usap sa akin. Yan po yung merong hawak na steak. O nga naman, stakeholder. Yung stakeholders, mga kababayan. No? Yan yung mga other organizations or groups na konektado sa group mo o sa organization mo. So, yung hotel, mayroong suppliers, may buyers, may customers, may government regulations, DOT, Department of Tourism, how regulated yan yung mga hotels na yan, Okay? Ano pa? Marami mga grupo, mga stakeholders, Alright? So, yung mga stakeholders are also what? Considered to be external customers or guests in the colloquial word, Siyempre, makikipag-ugnayan yan sa inyo. So, guest din yan pag pumasok sa office ninyo. Sabi ko sa inyo nga, makigamit lang ng CR dyan. Guest na yan eh. So, you should treat them right. Dapat kayo magalang at magiliw sa kanila. Kahit sino pa yan. Kahit ano pa man ang makita mong depekto sa kanya. Okay? Kahit naka-wheelchair yan. Mas lalo nyo dapat itrato ng maayos pagka naka-wheelchair. Okay? Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga kababayan, Yan. Alright. Okay. Diamond Hotel, meron lang akong mensahe sa inyo. Kasi sabi nila, niimbestigahan na ngayon, Currently, they're investigating the situation or the incident that happened. Okay? Until now, we haven't heard from them. Hindi pa tayo nakakarinig ng initial report kung ano ba talaga nangyari, sinigawan ba, or paano pagkakasabi. Okay? Alright. So, wala pa tayong report. Hintayin pa natin ang sagot nila. Okay? For the meantime, Diamond Hotel, please go back to the definition of hospitality. Kasi nasa hospitality industry sila eh. Okay? Tandaan nyo, nasa hospitality industry kayo. Okay? Sino man ang pumasok dyan sa inyong building, sa office, sa hotel ninyo, are guests. Okay? And how should they be treated? Okay? Ito. Definition of hospitality, babanggitin ko sa inyo mga kababayan. The act of service. So, serbisyo. Of welcoming. Ayan. Meron ba naman nagwe-welcome na itinataboy mo? Inaaglahi mo? Nilalait mo ang pagkatao? Welcoming ba yon? O ano pa? Bukod sa welcoming, ito iba naman to. Receiving. Tinatanggap mo siya. Yung welcoming, siguro wala pa masyadong yun, welcome kayo rin, salita lang yun. Pero iba na yung receiving. Pagtanggap. Okay? Yan. Hosting or entertaining guests. Okay? Hindi naman hinihingi dun sa mga guests ninyo na diyan sa aplikante na yan. Hindi naman hinihingi ng aplikante na pahigain mo ako sa malambot na kama. Okay? Tugtugan mo ako ng banda. Kailangan may magandang boses na may singer na may magandang boses na kumakanta para sa akin. Hindi naman ganun ang hinihingi niya eh. All they ask is respect. Okay? Yan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. That's part of hospitality. Okay? Yan. Hosting and entertaining guests. Okay. Ito pa.
Unappropriate katampatan, no? Nararapat, no? Unappropriate attitude of openness. Okay? Hindi dapat sarado isip mo, dapat open, no? Openness. Here we are. Respect and generosity towards your guests. Pasok ba ngayon ang Diamond Hotel dyan sa ginawa nung inyong tauhan? Okay? Alam nyo mga, kahit sa anong negosyo, kahit sa anong organization, pagkausap nyo halimbawa client, customer, isa lang dyan ang magkamali. Okay? Isa lang dyan ang magkaroon ng issue towards your customer. Ang customer, gaganyan yan. Ang tawag sa marketing noon, word of mouth. Pag ang word of mouth ang gumana, maniwala kayo, sira ang inyong organization. Mas mabilis pa yan kaysa sa advertising sa TV. Tayo ba naman mahilig tayo sa marites, no? Pag naimarites na doon sa kanyang mare, nako mare, ang hirap ng pagdurusa ko doon sa kumpanyang o doon sa produktong nabili ko. Kalat-kalat na yan, Kaya mas mabilis kumalat yon kaysa sa advertisement na nakikita nyo sa TV. Okay? Mas effective yun, yung sa marketing. Ano yan Word of mouth. Word of mouth po ang tawag doon. Okay? Pinapasa-pasa yung message, yung personal experience sa ibang tao. Para yung susunod na sinabihan niya o kunentuhan niya na tao, hindi na siya bibili ng produkto na yun. Ang bilis lang, mga minuto lang, nakwentuhan lang siya. Hindi na ako bibili niyan. Tiyan nyo? Kung balik na rin nyo, kung maganda experience niya doon, kalat naman maganda experience nung tao na yon, kalat na bumili kayo ng produktong ito, napakahusay, di bilihan lahat sa'yo, di positive naman ang nangyari. So it goes both ways, positive and negative. So yung mga nandyan sa Diamond Hotel, management, pasintabi na po, pero kailangan po namin magsabi po ng ganito, na siguro umalis na rin kayo sa hospitality industry kung ganyan lang din po ang ugali ng inyong mga employees. Lalo na HR, Human Resource Management. Naku po, ang unang-unang entry point na pinupuntahan ng mga tao. Human resource. Tandaan nyo po, ang hawak po ninyo, kausap po ninyo tao, hindi computer, hindi sasakyan, hindi machine, hindi equipment, tao po yan na may damdamin. Kaya nung sinabihan mo ng ganong mga salita, nagdamdam, na-demotivate siya. Na-demoralize siya. Maling-mali po. Bago po tayo maghiwa-hiwalay, bago po tayo magsara, basahin lang po natin itong, gusto ko lang i-share, basahin lang po natin itong talata mula sa banal na kasulatan. Kaugnay nitong ating pinag-uusapan na to. Kawikaan, Kapitulo 11, versikulo 12. Kawikaan 11:12, siyang humahamak sa kanyang kapwa ay walang karunungan, ngunit ang taong nag-uunawa ay tumatahimik. Kita mo na yan? Kung tumahimik ka na lang, hindi mo na lang pinansin, di wala kayong issue. Hindi pa kayo... Yan. Tamang-tama ang Biblia, Englishin natin sa mga English spokening. Proverbs 11:12, chapter 11 verse 12. Whosoever belittles his neighbor, yung kapwa niya, lacks sense. Okay? But a man of understanding remains silent. But a man of understanding remains silent. Kita nyo? Kung naging silent ka na lang, wala pa kayong issue. Okay? Yung palang paghamak sa kapwa-tao, nonsense pala yun, At walang karunungan.
Wala kang karunungan na ginagawa doon. Yan. Sana po may napulot po kayo kahit papano. Maliit na wag po tayo manglalait. Nakita mo na nga ganun, i-bring up mo pa. Wag natahimik na lang po tayo and treat them right, correctly. Okay, mga kababayan, sana po may natutunan po kayo sa ating vlog ngayong araw pong ito. Patuloy po ninyo suportahan ang ating channel, Talking Toshi TV, sa ating YouTube channel. Hit nyo lang po yung button ng subscribe, subscribe button, at all po ang piliin ninyo. Ma-update na po kayo sa mga videos na ating ina-upload. Tuwi-tuwi na. Maging ang ating Facebook account, like and share na po natin, mga kababayan. Talking Toshi TV rin po. Maraming salamat po muli sa inyong pakikinig at panonood. Talking Toshi po Talking Toshi po lamang nagpapaalam. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Ingat po tayo lahat, mga kababayan.